Hello po mga kapatid. Welcome back po sa ating Bible study. I pray na maayos ang inyong kalagayan, maayos ang inyong kalusugan. Sana po patuloy ang pagbabasa nyo ng Biblia, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, medyo natagalan po ang ating Bible study. Nag-adjust po tayo sa oras and syempre po sa trabaho, medyo natambangan agad tayo ng trabaho. So, ngayon po, back to normal na po ang ating schedule. Try po natin mag-upload ulit ng once or twice a week. So, sana po patuloy ang ating panonood at pagbabasa ng mga lessons na ating pinag-uusapan. So, bago po tayo magsimula sa lesson natin ngayon, recap lamang po tayo sa kung ano ba yung nangyari nitong nakaraang buwan. So, nitong nakaraang buwan po, andyan po tayo sa Pilipinas, andyan po kami at ang aking pamilya sa Pilipinas. Nagkaroon po tayo ng chance na mag-Bible study ng ilang beses. And although meron pong household tayo na hindi napuntahan, may mga tao tayong hindi na nakapunta or hindi tayo napuntahan dahil sa sama ng panahon, sa baha at sa ulan, thank God pa rin po dahil safe po tayong lahat. So, sa atin po mga Bible study, mayroon pong napag-aralan tayo na very important lesson. Ito yung ano ba itong age na ating kinabibilangan ngayon, itong church age, itong age of grace na tinatawag, itong current dispensation kung saan tayo namumuhay ngayon. Pag-aralan natin yan, napag-aralan natin pagkakaiba ng kingdom and ng body of Christ. So napag-aralan din po natin yan, tayo ay new creature na. Napag-aralan din po natin ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa tunay na pagkaligtas. Ano ba talaga yung salvation according the Bible, according sa scriptures. So very important po yan, mga lesson na iyan sa ating doktrina and sa ating journey ng ating faith. So maraming salamat po ulit sa mga nagbukas ng kanilang bahay, ng kanilang mga puso na makinig sa ating Bible study. So ngayon po, magsisimula po tayo ng ating lesson. Wala pa po tayong series. Ito po ay individual lessons lamang po. So ang title po natin ngayon ay Biblical Ways to Resolve Conflicts. Siyempre po ang mga conflicts, inevitable po yan. Hindi po natin yan na maiiwasan. Be it sa ating marriage, sa ating mga relasyon, sa ating friendship, sa ating workplace, mga katrabaho, sa church, hindi po maiiwasan yan. Sa ating mga kapatid sa pananampalataya, although we believe na pareho ang ating mga belief, syempre po meron pa ring disagreements. Bakit? Syempre po magkakaiba-iba tayo ng views, ng upbringings, ng culture, and pag nagsama-sama po itong mga ito, iba't iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng paraan kung paano makisama sa tao, and pag nag-clash na po itong mga bagay na ito, ay dito po nagkakaroon ng disagreements, nagkakaroon ng conflicts, ng hindi pagkakaunawaan, ang bawat isa. So, although itong mga conflicts na ito, ay syempre nakakalungkot, and minsan nakaka-cause ng sama ng loob, ng galit, hindi po niya kailangan maging destructive, ang atin pong Biblia. Kaya nga po andito ang ating Bible, para magsilbing guide sa atin, magsilbing instruction, tinuturuan tayo ng principles on how to navigate itong mga ganitong klase ng sitwasyon, mga disagreements, na hindi lang mareresolba itong mga problema natin, hindi lang mapapatibay yung mga relasyon natin, kundi mas ma-honor pa natin ang ating Panginoon dahil we obey His word, sa kung paano i-resolve yung mga ganitong klaseng bagay. So, ayun po. We will start, mga kapatid. Meron ako ditong nilistang 6 na bagay, on how to resolve conflicts. Although hindi lamang po ito yung nakasulat sa Biblia about dito sa topic na ito. Marami pa pong iba. We'll discuss it some other time, pero ito po yung sa tingin ko pinaka-importante muna, So tignan po natin. Number 1 is embrace humility. Pride will only hurt you in your relationships. Sinabi po sa Proverbs chapter 11 verse 2, when pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom.
Ano? So pride, ano po ba ang pride? Ano? Ang pride po nangyayari if we focus too much on ourselves. Kapag po tayo ay lagi nakatingin sa ating sarili, kapag po ang iniisip natin ay lahat papunta sa atin. No? Ako dapat yung na-promote, ako dapat yung pinupuri, ako dapat yung kinakaawaan, ako yung biktima dito, ako dapat yung ah, mas maganda yung buhay, ako yung tama sa argument na ito. So ako dapat yung panigan ng mga tao. Sa akin dapat siya makinig. Sa akin dapat yung ganito. Ako dapat yung may ganyan. So ito pong pride na ito, ano? Ako dapat yung paniwalaan. So ito pong pride na ito, napaka-selfish po niyan. Puro ako. Lahat po ng bagay sa ating paligid na, you know, nakikita natin dapat lahat papasok sa atin. Yun po yung pride, ano? Lahat po. Ako. Very selfish itong pride na ito. Ano? Yung mga simpleng kahit po hindi natin namamalayan, no? Conscious or subconsciously, meron po tayong pride talaga sa ating mga sarili, no? Kahit yung sobrang liit lang or sobrang laki, lahat po tayo ay mayroong pride. Ano? Mas magaling ako diyan, mas matalino ako diyan, mas alam ko yung gagawin kung andyan ako. So, yun po yung pride, ano, lahat po tayo meron yan. So, hindi po dapat natin yan gamitin para husgahan yung ibang tao kasi tayo din po sa ating sarili ay meron yan, ano. Pero ano bang sinasabi ng Biblia? So, embrace humility, no, maging humble po tayo. Dahil kahit gaano tayo, sa tingin natin, kahit gaano tayo kabait, kahit yun nga lang yung pag-iisip mo ng mas mabait ako kaysa sa kanya, ano. Yun na yun eh. Medyo nagiging prideful ka na. No? So, sinabi po sa Acts chapter 12 verse 21 to 23, kung alam niyo po yung story dito sa Acts chapter 12, ito po yung nasa kulungan si Apostle Peter and napakawalan po siya ng angel of the Lord. So, pagkatapos po makawala ni Apostle Peter, ang sumunod po ng mga verses dito ay yung pagkamatay na po ni King Herod, ano. So si King Herod po, after po niyang ipapatay yung gwardiya, kasi nga po 'di ba nabanggit ko before nung sa lesson natin kay Paul and Silas, kay Apostle Paul and Silas, yung nakulong sila in yung jailer or yung parang warden, yung keeper na nandoon sa kanilang kulungan na magpapakamatay sana dahil akala nakatakas na sila, ano. So dahil nga po nakatakas si Peter, pinapatay po, yun po yung punishment sa keeper or sa warden dun sa jail keeper, sa keeper ang tawag po dito sa Bible. So sa atin para siyang warden, guardia, ganun. So after po nun, dinipict na po from verse 20 hanggang 23 yung pagkamatay ni King Herod. So ano yung piniplay nito na part sa pagiging prideful? So tignan po natin yung verses. And verse 21, and upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. No? So, nakita po natin na itong si King Herod, sa kanya pong magarbong kasuotan, sa kanyang royal apparel, umupo po siya sa kanyang trono. And nag-speech po siya sa kanyang mga tao. And sinasabi po ng mga tao na ang sinasabi po ni King Herod ay voice of God daw po, hindi daw po tao. Kumbaga kini-claim nila na Diyos ang si King Herod, na God siya dahil voice of God po ang sinasabi. So ano po ang ginawa ni King Herod? Dito na po papasok yung pride, no? Imbis po na i-deflect, na i-deny ni King Herod itong mga claims na ito dahil po sa kanyang pride, dahil sa validation na natatanggap niya, in-embrace niya po yung pride na ito. In-embrace niya po yung sinasabi ng mga tao. Hindi niya po dineflect, hindi niya po sinabi na huwag niyo ibigay ang credit sa akin, ang credit ay nasa Panginoon. Hindi po niya sinabi yun.
no? And dahil po doon, the angel of the Lord smote him. So namatay po si King Herod, ano? So sa Proverbs chapter 16 verse 18, sinabi po, pride goeth before destruction and haughty before a fall, no? So sa atin pong panahon ngayon, mga kapatid, ang pride, no, ay kinukonsinte, encouraged ang pride. Nakita naman po natin yan sa social media, no? Encourage ang pride, ginagawa itong watawat, ginagawa itong personality ng ibang tao. Ano? Tayo po sana mga Christian, ano, tayo pong mga followers of the Lord Jesus Christ ay maging humble, ano? Tayo po yung magpaka-humble, magpakumbaba, no? Sa mga ganit, lalo na po kapag may away, ano, kapag po may disagreements, kapag may conflicts, dahil hindi po lahat ng ating mga kasalamuhan, lahat ng hindi natin kumaga, yung makakaaway natin, hindi naman po lahat yan ay alam ang biblical ways to resolve conflict. Hindi naman po lahat yan alam ang sinasabi ng Bible na tayo po ay magpaka-humble, ano? So, be the one who humbles himself, ano? Dahil yun po ang gusto ng ating Panginoon, no? Kung meron tayong kaaway sa pamilya o sa katrabaho natin, no? Mag-humble natin yung ating sarili, ano? Dahil kung pride ang paiiralin natin, wala pong patutunguhan yung ating mga hindi pagkakaunawaan, lalo lang pong masisira yung ating mga relasyon, ano? Kung i-embrace po natin ang humility, no, magpaka-humble po tayo, we take the high ground, kung sinasabi nga ng iba, di ba? Take the high ground, magpaka-humble, itindihin natin, ano, sila, magpaka-humble tayo, ano? Huwag tayo basta-bastang magmalaki. So it goes a long way po talaga pagdating sa mga conflicts, sa mga disagreements, itong pagiging humble natin, no? And as a follower of Christ, dapat po mag-reflect po iyan sa atin, ano, itong pagiging humble ng ating Panginoon. So number 2, soft and gentle answer can diffuse hostile situations, but harsh words can escalate arguments. So dito na po, aminado tayong lahat, syempre aminado nga tayong lahat na tayo may pride, ano, and we are working, no, para ma-resolve natin at mabago natin yung ganung ugali, ano? So sinabi po sa Proverbs chapter 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So lahat po tayo guilty dito, ano, na tayo ay nakakapagsalita ng medyo masasakit, ano? Sinabi po sa Proverbs chapter 15 verse 1, yun nga po sinabi po. So kapag po gusto natin na kumbaga yung point natin ay makarating doon sa taong hindi natin kasundo o kaaway natin, ano, when we want to get our point across to someone, diba, minsan kailangan natin magsabi ng masakit na salita para lang maintindihan nila. Minsan kailangan natin magsisigaw talaga, no, para lang maintindihan nila, no, regardless, no, mga kapatid, of what we say, you know, whether we say the truth or not, ano, kung tama tayo o hindi, no, yung masasakit po, yung grievous words po na sinasabi dito ay kung matatanggap ng ibang tao, syempre po lahat po tayo, no, kapag po tayo ay inaatake, no, or sinasabihan ng masama, we feel attacked, ano, and ano po ang normal na ginagawa natin? Syempre we deflect, no, we go away, ano, lalo din tayo nagagalit, we retaliate, ano, kapag we feel attacked. So yun po yung nangyayari if we use grievous words or harsh words, no, sa isang tao. Kahit po ako, no, so very recently, mga kapatid, nagnilay-nilay talaga ako dito. Sobrang dami ng times na, kasi ako po, sa totoo lang, masakit po talaga ako magsalita, ano, talagang kapag galit ako, kapag gigil po ako, ano, talagang yung mga nasasabi ko ay nire-regret ko po talaga, ano. So ito po sana, no, again, ito pong Bible study natin, hindi lamang lesson sa inyo, lesson din po ito sa akin, ano. So sana po, no, kapag tayo ay merong hindi pagkakaunawaan or meron tayong kaaway, meron tayong hindi kasundo, ano,
Sinabi po sa Proverbs chapter 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath. Ano, kung tayo ay mahinahon, ano, syempre po, kung ang kausap mo ay mahinahon, kahit galit ka, no, syempre huhupa yung gigil mo, yung galit mo, ano. And kapag naman harsh ka magsalita, kahit naman sino kausap mo, syempre, magre-retaliate yan, babalik at babalik yan sa'yo. Sila din, magagalit sa'yo, ano. So, yun po yung sinasabi ng Proverbs chapter 15 verse 1. Na yung soft and gentle answer natin can diffuse even yung mga hostile na sitwasyon, yung mga sitwasyon na akala natin mauwi na sa physical na sakitan, ano, na kaya niyang i-diffuse, no, kapag tayo ay mahinahon na nakikipag-usap. Ano, and yung mga harsh words na akala natin simpleng away lamang, ano, imbis na kaya pang resolbahin kung talagang nag-usap tayo ng maayos, masisira na yung buong relasyon dahil dun sa mga masasakit na salita. So, again, I'm very thankful sa mga taong nakapaligid sa akin, sa pamilya ko, sa lahat, sa asawa ko, dahil alam nila na masakit talaga ako magsalita, na minsan lang ako sumigaw, no? Pero kapag sumigaw ako, masakit din talaga ako sakit ako magsalita. So, I'm very thankful na understanding sila. And, syempre, ako naman po, no, sinusubukan ko rin talagang baguhin ito, no, ayusin. Although may mga times talaga na ang hirap, nalilimutan ko minsan itong verse na ito, ano, and syempre pinagsisisihan ko rin talaga siya agad. So sana po, no, wag na tayo umabot dun sa point na pagsisisihan na lang natin. Sana po hindi na talaga natin siya magawa, no. So prayer ko po 'yan araw-araw, gabi-gabi. So sana po kayo din, ano. And po, sinabi po sa Ephesians chapter 4 verse 15, no? Isa pa po itong command about sa pagiging gentle and pagiging soft. Ephesians chapter 4 verse 15, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. No, but speaking the truth in love. Ano? So, the Bible tells us to be gentle and speak the truth in love. Ano? Our words, ito pong ating mga salita should build up other people, kahit hindi believer. Ano? Dapat po ginagamit natin ang ating salita para iangat sila, hindi para durugin sila. Ano? And very important lesson po iyan sa pag-resolve ng conflicts, mga kapatid, na ang atin pong way ng pagsasalita, yung soft and gentle, and syempre with love, ano, with concern dun sa taong kausap natin. No? Syempre, bakit ba tayo may mga hindi pagkakaunawaan? Syempre po, may mga bagay tayo na gusto natin na i-acknowledge nila na tama, ano? Hindi natin siya magagawa kung pasigaw natin yung gagawin, no? Kung padabog natin yung gagawin, ano? So we have to explain it in a soft, gentle, and loving manner. No? So yun po, it's a key, no, to resolve conflicts, itong soft answer, ano. So very important. Number 3, keep it between you and the other person. Don't slander and talk bad about them to other people. So ito na yung mga chismis, mga marites, ano, gossip. So Matthew chapter 18 verse 15, sinabi po, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So ano pong ibig sabihin nitong verse na ito? Avoid gossip, mga kapatid, at all cost, talong-lalo na kung meron kang hindi pagkakaunawaan sa partner mo, sa family mo, sa friends mo, at kakilala ng pinagsusumbungan mo. Ano po, never, no, don't gossip, avoid it at all cost, ano. Kasi po minsan kinukwento natin sa iba in the form of seeking counsel, although alam natin sa sarili natin gusto lang talaga natin kampihan nila tayo, ano. May mga ganyan po kasi talaga. Halimbawa po, kaaway nila yung kanilang asawa, ano, and then sasabihin nila sa kanilang nanay, di kapag po nagkabati kayo ng asawa mo, yung tingin ng nanay mo doon sa asawa mo masama na, no? So ingat-ingat po tayo sa mga ganun, ano. Yung iba po nagsusumbong kasi gusto nila makampihan sila. Ano, gusto nila makakuha ng simpatya. Gusto nilang ma-validate yung feelings nila na tama ako.
Ano? So kaya nila sinasabi sa ibang tao, hanggang sabihin na ng ibang tao, sa iba pang tao, sa iba pang tao, hanggang sa kumalat na sa lahat ng tao na nakakilala sa inyo na nag-away kayo. And yung tingin sa inyo, ng ibang tao, ay, ang messy naman ng relasyon nito, ang messy naman ng buhay nitong dalawang to. Ano? Bukod sa hindi na siya magandang pakinggan, no? Ah, mahirap i-resolve kapag, diba, nalaman nung kaaway mo na, ba't pinagkukwento mo sa iba na ganito? So, mahihirapan kang i-resolve, lalo na kapag marami nang nakikialam. So, keep it between you and dun sa tao na hindi mo kasundo. Ano? Huwag nyo nang palakihin, huwag nyo nang pakalatin. Ano? So, a lot of relationships, no, na kaya pa sanang i-mitigate, kaya pa sanang i-repair, are now destroyed because people choose to talk to everyone except, no, doon sa taong nagkaroon sila ng disagreement. Ano? Nakwentuhan mo na lahat ng sama ng loob mo, pero doon sa taong may sama ka ng loob, hindi mo pa rin nasasabi na masama yung loob mo sa kanya. Ano? So, may mga ganyan po talagang pangyayari. Nangyayari po talaga iyan. And yan po yung kailangan nating iwasan. Ano? So, minsan po, yung maliit na misunderstanding lang, baka may na-misunderstand ka lang doon sa ginawa niya, and then kinuwento mo dito, kinuwento mo sa kanino, kinuwento mo hanggang sa kumalat na ng kumalat ng kumalat. Nagkaroon na, lumaki na yung issue, naging away na siya sa loob ng family nyo, no, na-divide na yung family nyo, nagkaroon na ng kampihan, nagkaroon na ng hindi pansinan, sa friendship, nasira na sa workplace, ano, sa church, nangyayari po talaga yan, mga kapatid, ano. So, keep it between you and the other person. Kung meron po tayong hindi pagkakaunawaan, sa ating dalawa na lang yun. Huwag na nating ipakalat sa iba, itry nating i-resolve ng tayong dalawa. So, avoid gossip at all cost, mga kapatid. Proverbs chapter 16 verse 28, winawarn po tayo, a froward man soweth strife, and the whisperer separated chief friends. Nabulol ako . So, a whisperer, no? Mga bumubulong-bulong dyan can separate friends. Ano? Yung mga gossip-gossip na iyan. So, iwasan po natin yung pagchichika, pagchichismis, lalong-lalo na sa mga bagay na hindi nyo pagkakaunawaan. Ano? Syempre po, may mga bagay na mapag-uusapan ng pamilya nyo na sa inyong pamilya lang. No? Huwag na nating ilabas yun sa ibang tao. No? So, very important po na tayo ay mindful sa ganitong klaseng bagay. Huwag po nating palakihin, palawakin yung mga tao na hindi naman dapat nila malaman, pero nalalaman nila dahil madaldal tayo. Ano? Spreading yung ganitong klaseng mga bagay may cause more harm than good. No? So, ano tayo? Tahimik tayo. Ano? So, number 4, be swift to hear and slow to speak. So, dito, marami din na nagkakaproblema. Sabi po sa James chapter 1 verse 19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Sometimes when we argue, mga kapatid, yung urge natin to always be right, ano? Para sabihin doon sa tao na I told you so, na sabihin doon sa tao, sabi ko sa iyo, ako yung tama, sabi ko sa iyo, yun yung mangyayari. No? Is so strong. Yung urge natin na sabihin yung mga bagay na yun ay sobrang lakas. Ano? Parang gayang na gayang tayong magsabi na tama ako, tama ako. Nga, hindi natin alam, salita tayo ng salita, na insulto natin sila. No? First, bago tayo magsalita, mga kapatid, we need to listen. Makinig po muna tayo. Try to understand. No? Ano ba yung perspective nila? Ano ba yung feelings nila? Bakit nila nagawa yung bagay na hindi mo gusto? No? Bakit nila nagawa yung bagay na salungat doon sa paniniwala mo? No? Try to understand muna. Makinig po muna tayo. Slow to speak. No? Be swift to hear. Mabilis tayong makinig dapat. Mabagal tayong magsalita. Mabagal tayong mag-voice out ng ating opinions. No? Makinig muna tayo. No? Slow to wrath. Huwag tayong agad-agad magalit. No? Ito mga bagay na ito, lahat tayo may problema sa ganito, lahat tayo may season na mabilis tayo mainis, lahat tayo may season na parang gusto natin tayo yung laging tama, nangyari na lahat sa atin yan, and sinasabi po ng Bible na iwasan natin iyan. Ano? Be swift to hear and slow to speak and slow to wrath. Ano? When we listen, mga kapatid, kapag inuna natin yung pakikinig, ano?
mas maiintindihan natin, no? Yung mga bagay, mas makakapag-respond tayo ng maayos, logically, carefully, thoughtfully, imbes na reacting on emotions, So, minsan kasi kapag nagre-react lang tayo sa emotions natin, kapag blah blah blah, blah pag ratrat lang tayo ng ratrat, we say things na we don't really mean, no? Connected din po yan doon sa number 2 na soft and gentle dapat tayo, So, kapag po ganun lang tayo ng ganun, potentially, magkakaroon po tayo ng sasabihin na hindi natin minimin or hindi naman talaga natin gustong sabihin pero nasabi na natin. So, yan po, be swift to hear and slow to speak. So, number 5, prioritize being reconciled than winning arguments. Matthew chapter 5 verse 23 to 24, basahin po natin. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. So, hindi lang po ito patungkol sa worship, itong principle na ito sa Matthew chapter 5, na kapag ikaw ay may kagalit, iwan mo muna yung gift mo dyan. Wag mo muna siyang ilagay doon wag mo munang i-offer sa altar yung gift mo. Makipagbati ka muna, makipag-reconcile. So, hindi lang po siya sa worship nag-a-apply. Siyempre, principle din siya sa atin, kung paano tayo magre-resolve dapat ang ating conflict, sa mundo natin ngayon, we're being correct. Alam naman po natin lahat yan. Being correct is more important than being kind. Sobrang dami po natin nakikita na mas pinipili ng iba na maging tama, politically correct, kung ano mang klaseng pagiging tama yung gusto nila, mas gusto pa nila maging tama kaysa maging mabuti at mabait, More important pa yan sa relationship. Minsan, yun yung isip ng iba na, hindi ko na sila pinansin kasi ganto ganyan. Although tama ka naman, pero mas importante ba yung tama ka kaysa na ma-resolve nyo yung hindi nyo pagkakaunawaan or ma-resolve nyo yung disagreements ninyo. Minsan, mas na-emphasize yung pagiging correct. Siyempre, dahil na rin sa validation ng ibang tao, yung ego natin lumalaki. So, anong kailangan natin gawin? Base dito sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24, i-prioritize natin ang reconciliation. Regardless kung sino may kasalanan, take the initiative to make it right. Kahit po siya ang may kasalanan, kung naiintindihan mo naman na yung posisyon niya, and ready ka na makipag-ayos, ikaw na muna makipag-ayos. Unahan mo na. Take the initiative. Prioritize being reconciled, mga kapatid, than winning arguments. Bago natin ipanalo yung argumento, yung pag-aaway, kailangan ang priority natin, magkaayos muna tayo. So we need to humble ourselves and take the initiative to restore yung ating mga relationships. So sinabi po sa Galatians chapter 6 verse 1 na kung meron kang brother na naligaw, restore. Ikaw na spiritual, restore. So, ayun po, take the initiative, prioritize being reconciled than winning arguments. So, number 6, forgive as Christ forgave you. Ito po yung last natin na point dito sa ating lesson na ito. Colossians chapter 3 verse 13, sinabi po, forbearing one another and forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So the Bible tells us po, mga kapatid, to bear one another and forgive one another. We may be hurting. Sasaktan tayo. Tayo ay galit. And okay lang po yan. Valid po ang feelings ninyo. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magalit, huwag kayong malungkot, huwag kayong masaktan. Hindi, wala pong magtitreat sa atin. Kahit ang pamilya natin, ang asawa natin, ang mahal natin sa buhay ng 100% kung gaano natin gustong matrato. Kahit yung mismong asawa natin, may mga bagay at bagay siya nagagawin na minsan hindi natin magugustuhan.
Kahit yung kapatid, yung nanay, yung asawa, yung tatay, may gagawin at gagawin na hindi natin magugustuhan minsan. Hindi po 100%, never po mangyayari yan. Ano? Ah, kung kahit yung mga loved ones natin ay kaya tayong saktan, ano? Ah, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo, kumaga, kung kaya tayong saktan ng mahal natin sa buhay, no, ano pa kaya yung ibang tao, no? So, mga kapatid, wag natin masyadong, ayun nga, yung number one, wag tayo masyadong mag-focus sa ating sarili, no? Look more kay God. Ano, kung tayo po ay na-forgive, no, na patawad ng ating Panginoon, matuto rin po tayo magpatawad. Ano, kahit po minsan tayo ay lungkot na lungkot o galit na galit o nasasaktan talaga tayo, matuto po tayo magpatawad. Ano, forgiving those who wronged us, hindi po excuse yung kanilang maling ginawa. Hindi po natin sinasabi na X na yung maling ginawa mo, sige na quits na ulit tayo. Hindi po. Ano? Pero ang forgiving po na sinasabi natin, patawarin natin siya. Bakit? It frees us, mga kapatid, from bitterness, no? And opens the doors to restoration. Doon po kasi magsisimula ang lahat kapag po tayo ay natutong magpatawad. Ano? By forgiving, kapag po tayo nagpapatawad, we reflect, no, God's grace and love to other people, kahit po believer sila o hindi. Ano? We glorify God by obeying His word. Ano? Dahil po ang sabi niya, mahalin natin ang ating mga kapatid, magpatuto tayo magpatawad, ano? So ito po mga tips na ito, hindi lang po siya basta-basta principles sa buhay, ano, kung paano natin mare-resolve yung mga conflicts. Ito po ay principles na makikita natin sa ating Biblia. Ano? So number one, ulitin ko lang po yung mga topic: embrace humility, soft and gentle answer, keep it between you and the other person, be swift to hear, take the initiative, prioritize being reconciled, no, and forgive as Christ forgave you. So, yan po mga bagay na iyan, hindi po natin lagi 100% yan magagawa, no? Siguro, may mga times na kaya talaga natin siyang gawin 100%, pero hindi po lagi. No, may mga times talaga na minsan mabablanko tayo, malilimutan natin yan, pero we have to keep, no, na i-try every time na sundin itong mga tips na ito. Ano? Importante po, no? Minsan yung mga away na iyan, dahil diyan mas napapatatag yung ating mga relasyon. Don't take it as something na ikasisira or ikawawasak talaga ng relasyon. Ano? Kung kaya nating i-repair, i-restore, yun po ang gawin natin. Ano? And through that, mga kapatid, mas titibay talaga, no, yung ating mga relasyon sa pamilya, sa kapatid, sa magulang, sa spouse, sa kaibigan, sa workplace. Ano? So, very important po na we follow kung ano yung principle sa Biblia, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano? So, yun lamang po ang ating topic ngayon, biblical ways to resolve conflicts, and sana po, no, ma-apply talaga natin siya sa ating buhay, no, sa ating pang-araw-araw. Although hindi naman tayo araw-araw siguro na may kaaway, pero sana ma-apply natin siya, ano, kapag dumating yung time na magkaroon tayo ng disagreement sa ibang tao. And ilagay niyo yan sa prayer niyo palagi na masunod natin itong mga bagay na ito, ano? Dahil yung pride, yung pagsasalita ng mahinahon, ano, talaga pong challenge po talaga para sa ating lahat yan. And lagay niyo po sa prayer niyo na sana, ano, lagi niyong matandaan itong mga verses na ito, no, para ma-remind tayo daily kung paano po natin kung paano hindi natin masisira yung ating mga relasyon, no? So, yun lamang po for today, and let's pray, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, we praise you. Thank you sa amin pong buhay, Panginoon, Lord. We thank you sa amin pong time ngayon na makapag-aral po ng inyong salita. Lord, we pray na sana po gabayan niyo po kami, lalong-lalo na po sa mga panahon na ang isip po namin ay gulong-gulo dahil sa sakit, dahil sa galit, dahil sa mga bagay na hindi namin gaanong maintindihan, Panginoon. Lord, we pray
that you keep us safe sa aming mga commute sa trabaho, sa mga travels, Panginoon, sa mga bagay na hindi inaasahan, Panginoon. We pray na sana po magkaroon pa po kami ng mas marami pang chance to share your word, Panginoon. We pray for guidance and wisdom din po as we study and read the Bible. We thank you, Lord, sa inyo pong gabay, sa inyong provisions na binibigay sa amin, Panginoon, sa amin pong mga trabaho. We pray for our family members na hindi pa po nag-a-accept ng gospel, Panginoon, na sana po kung hindi man po kami ay makapagbigay sa kanila ng gospel, sana po you send other people na makakapagpa-realize po sa kanila on how great you are, Panginoon. And sana po, we pray din po para sa safety, sa good health ng aming mga kapamilya, kamag-anak at kakilala, Panginoon. It's in Jesus' mighty name that we pray. Amen. So, for now, ayun po muna, and sana po sumubaybay pa po tayo sa ating mga susunod na Bible studies. So, that's it, and thank you po. Bye!